Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang nakakagulat pero napaka-interesting na pagkahambing na ginawa ng isang prominent crypto influencer. Ayon sa kanya, ang pagbebenta daw ng XRP ngayon ay parang pagbebenta ng Apple stocks noon bago lumabas ang iPhone. Kung iniisip mong i-cash out na si XRP, baka gusto mong pakinggan muna ito. Dahil baka mamaya ang hawak mong coin ay katulad ng Apple noong taong 2006 kung saan ay undervalued, misunderstood, pero papunta na pala sa buwan. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan ang influencer po na si Ginoong John Squire, isa po sa mga kilalang boses ng XRP community, ay gumawa ng matapang na comparison. Ayon sa kanya, ang mga taong nagmamadaling magbenta ng kanilang XRP ngayon ay parang mga investors na nagbenta ng Apple shares noong hindi pa lumalabas ang iPhone. Ibig niyang sabihin, hindi pa raw nasasalamin sa presyo ngayon ni XRP ang tunay na potensyal nito. Katulad ng Apple noon, maraming hindi pa nakikita ang posibleng explosive growth na maaring mangyari. Ngayon ay gaano po kalaki ang inakyat ng Apple stocks pagkatapos ng iPhone? Balikan natin ang sandali ng kasaysayan. Noong January 2007 ay ipinakilala ni Steve Jobs ang iPhone. At dito po nagsimula ang pagbabago ng industriya ng technology. Noong taong 1981 hanggang 2007, halos hindi umabot sa $3 ang presyo ng Apple stock. Pero pagkatapos po ng iPhone ay biglang lumipad ito ng hanggang $260 noong December 2024. Isipin mo yan, mula po sa $3, umakyat siya ng mahigit 8,000%. At kahit ngayon, nasa $210 pa rin ang presyo ng Apple stock. Kaya kahit late ka na bumili, ang laki pa rin ng gain mo kung naniwala ka sa vision ng Apple noon. Ngayon ay posible bang gawin ni XRP ang ganitong klase ng pagtaas? Ayan. Ayon po sa mga analysts at XRP influencers ay oo, posible. Sa ngayon nasa phase daw si XRP kung saan wala pa siya sa kanyang launchpad moment. Parang si Apple nga noon, underestimated pero may matinding potensyal. Ayon po kay Ginoong Amonex, isang kilalang taga-subaybay ng crypto, si XRP raw ay may kakayahang gumawa ng mas maraming milyonaryo kaysa kay Bitcoin. Yan, na-content na po natin yung tungkol dyan. Ngayon ay bakit? Yan, ito ay dahil may posibilidad raw na umabot ang presyo ni XRP ng $10,000 kung magtutuloy-tuloy ang adoption at institutional support. Ano-ano naman ang mga factors na maaring magpaangat kay XRP? Meron pong mga ilang major events na pwede pong maging susi sa pag-angat ni XRP. Una ay ang XRP ETF. Kapag na-approve na ang mga exchange-traded funds para kay XRP, lalaki po ang demand mula sa mga institutional investors. Parang nangyari kay Bitcoin at Ethereum ETF. Pangalawa ay ang XRP bilang digital reserve ng US. May mga haka-haka po na si XRP ay pwedeng gamitin bilang bahagi ng digital asset reserves ng Amerika. Kung totoo yan, malaking boost ito sa kredibilidad at value ng coin. Pangatlo ay ang corporate adoption. Parang ginawa ng MicroStrategy kay Bitcoin. May posibilidad na gamitin ng mga kumpanya si XRP bilang treasury reserve asset. At ang pang-apat ay ang Ripple lawsuit resolution. Kapag tuluyan ng nalinis ang pangalan ni Ripple sa kanilang kaso sa US SEC,
mawawala na ang regulatory uncertainty na isa po sa mga dahilan kung bakit maraming investors ang nag-aalangan. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa mga XRP holders ngayon? Sa kabila ng mga pagbagsak at uncertainties, nananatiling matatag ang tinatawag na XRP Army, ang community ng mga loyal na XRP holders. Marami sa kanila ang hindi lang basta investors kundi believers. Naniniwala sila na hindi pa ito ang tamang panahon para isuko sa XRP. Sabi nga nila, kung naniniwala ka kay Apple noon, bakit hindi kay XRP ngayon? Yan, at para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalagang matutong tumanaw sa long-term potential at hindi lamang sa short-term na galaw ng market. Minsan ang mga coin na pinagtatawanan ngayon ay siya palang magiging susi sa financial freedom bukas. Kung totoo ngang may paparating na XRP ETF, kung makakalampas na sa legal na unos si Ripple, at kung maging bahagi si XRP ng mas malawak na financial infrastructure, napakalaki ng pwedeng iakyat ng presyo nito. Pero syempre, kailangan din ng due diligence. Hindi po sapat ang hype. Dapat ay may analysis, research at risk management din. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman dito ay nakakaintriga ang comparison na ito. Hindi natin masasabing 100% sure ang mangyayari sa future o hinaharap ni XRP. Pero kung pagbabatayan natin ay ang kasaysayan ni Apple, posibleng hindi pa natin nakikita ang tunay na halaga ni XRP. Kung meron kang XRP ngayon at nagdadalawang isip ka kung ibebenta mo na ba o hindi, baka panahon na para tanungin mo ang iyong sarili kung nagbebenta ba ako dahil natatakot ako o dahil may sapat akong batayan. Kasi minsan ang takot ay hadlang sa tagumpay, at gaya ng mga early Apple investors na hindi nagbenta agad, baka si XRP rin ang maging iPhone ng mundo ng crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.